Ay, ang bilis ng panahon. 1 year na pala ako dito sa aking bagong employers. Nag 1 year ako last January 11 lang. So, good luck to me na naman and congratulations pala sa akin dahil nalampasan ko lahat ng pagsubok. Yung mga struggles ko sa kanila, grabe talaga ito. Babanggitin ko sa inyo mamaya. Balik na muna ako sa aking dating employers bago tayo magmarites, guys. Kasi mahirap or nahirapan ako mag-move on nung nalipat ako dito sa aking bagong employers dahil yung nakaraang employers, 5 years ako doon sa kanila, napakagalante ng mga employers ko doon, wala talaga akong problema kahit sa popo or auntie, napakabait nila pagdating sa budget, sa pagkain or sa market money, more than enough dahil sila na ang minsan sila na ang namamalengke, lahat-lahat na mga frozen foods, wala na akong iisipin pa, hindi rin sila pihikan sa pagkain. Kaya nung nalipat ako dito, hirap na hirap akong mag-move on or na-compare ko talaga ang aking kalagayan dahil nandito na, pag-uusapan na natin ang aking employers ko. Ano ba ang hirap na naranasan ko sa kanila? Itong dito sa bago kong employers. Yung mga struggles ko. Meron akong nilista. Yung major struggles ko talaga sa kanila. Kung bakit ako nagka-trauma dito sa bagong employers ko. Nagka-trauma ako ng 6 months talaga. Ito po yung mga ugali talaga nila na dumating sa punto na sinagot ko na talaga ang aking mga employers na ito. Hindi ko nga alam na aabot pala ako sa 1 taon. O malay natin, matapos ko talaga ang isang kontrata. Okay, struggle number 1 ko dito sa bago kong employers. Ang lalaki, ang ugali ng lalaki ay grabe talaga. Mahilig manita. Palibhasa kasi boss talaga siya sa 3 kumpanya. O di ba? Ang hirap talaga magkaroon ng boss talaga. 3 kumpanya pa. Kaya nadala niya ang kanyang ugali dito sa bahay. So kapag may makita siya na mga mali, talagang sisitahin ka at dito lang kami hindi magkasundo talaga sa pagkain. Okay, speaking of pagkain, yung budget dati ay napakaliit lang talaga. Or di kaya maghihintay ako sa babae kong employers na pagdating niya galing school kasi teacher yung aking employer na babae. Antayin ko pa siya kung may dalang gulay or di kaya hindi magbibigay ng market money. Kung bibigyan man ako 70 Hong Kong dollars. Ano ba ang mabibili mo sa 70 Hong Kong dollars? Ipagpalagay natin mga ilang araw kung babudgetin yan. Hindi ko alam kung sinong susundin sa kanila pagdating sa pagluluto dahil gusto ng babae, ito ang luto na gagawin ko, ito naman ang lalaki. Tapos kapag hindi sila masunod, yun guys talagang sisitahin na naman ako ng lalaki, papagalitan na naman niya ako. Grabe ko manirmon talaga yan guys, talagang hindi kasi ako sanay na lalaki ang manirmon sa akin. Diba nakasanayan natin yung mga mahilig manita, mahilig mag-correct sa atin yung mga amo natin, mga babae, kahit sino, dahil ang mga lalaki naman talaga is tahimik lang. And then naalala ko, wala silang binigay sa akin na market money dahil yun nga, naubos na nga dahil $70 lang naman talaga. At mayroon ako nakita mga barya-barya, nabawasan ko yun. Tapos sinabi pa talaga sa akin, sinermonan ako na dapat magsabi sa kanila. Sabi ko, $1 only ang kinuha ko dyan or $5, kailangan pa bang sabihin sa inyo? At saka may listahan naman dyan. So nakipag-settle ako dun sa kanila na dapat meron silang minimum talaga or meron talaga silang ibabudget sa akin. Kahit na $300 Hong Kong lang yan sa isang linggo, okay na ako na bahala mag-budget. So napag-usapan namin yun. Mga ilang buwan din yun guys. Araw-araw yan, gabi-gabi talaga. Basta pag kakain kami, magkasabay kaming kumain talaga, nasisirmonan ako ng lalaki. At ganito pa naman siya pag tumawag ko. Hey, come here. Hey, sabi ko, di ba parang naiinsulto ako. At saka sa takot ko talaga dati na, akala ko nga hindi na talaga ako magtatagal dahil mag-break contract talaga ako. Kasi hindi ko talaga kaya ang mga ginagawa nila. Kasi parang natutorture yung utak ko. Grabe. Ayun nga, inisip ko kung mag-break contract ako, may utang pala ako sa loan. Ayan talaga, pahamak talaga tong utang na to. Pero na rin, tiis-tiis lang talaga ako kasi bagong dating nga lang ako, ang laki-laki pa ng utang ko sa loan. So ayaw ko naman na masira ang aking pangalan dahil lang sa loan na yan. Tiniis ko talaga. Kaya habang nakikita ko ang lalaki, pag kumakain kami, natatakot talaga ako at saka natutruma. 6 months ko po yun pinagdaanan. Kaya kayo guys, wag kayo kaagad na susuko. Malay mo, may pagbabago pa. And then, itong number 2, ang babae, napakaselan talaga. Kahit ano-ano na lang gagawin mo, ang selan sa lahat ng bagay. So ano naman talaga yan? Karapatan nila yan na magselan-selan sila sa buhay nila dahil binayaran nga tayo, which is, ang laki-laki naman daw, sa inisip nila, ang laki ng dollars naman, ng salary natin, na binayad sa atin. Kaya, ayun, kahit na dugyot naman, sorry for the term, napaka-arte talaga, hinayaan ko na lang, sinusunod ko lahat ng gusto nila.
Yun lang naman talaga ang problema sa kanila, yung pagdating sa pagluluto at saka yung mga ugali nila na grabe yung lalaki. At saka ito pa, pagdating sa pagluluto, speaking of pagluluto, gusto pa niya na kung anong niluluto ko sa atin niya. Ito pala, ang amo kong babae dati at saka itong amo kong lalaki ay magkapatid. Kinuha ako ng lalaki, ng employer ko ngayon, itong lalaki, kasi gusto nila ako ang mag-alaga sa kanilang anak. Kasi bagong kasal to sila, so wala pang anak. So, ang sabi niya, kung anong niluluto ko doon sa atin niya, ganun din ang lulutuin ko dito. Talagang umano yung utak ko, sabi ko, it's magic. Wala, paano po? Doon na talaga ako sumagot sa kanila. For 6 months, at saka nakapag-decide na talaga kasi ako na mag-break contract dahil hindi ko kaya, na-trauma na ako, talagang na-stress na ako dahil halos kumakain kami, mayroon talagang sita yan. Kapag sinabi na, pag tinawag niya yung pangalan ko, ma-hot seat na talaga ako niyan, uupo na talaga ako niyan ng ilang oras sa harapan nila habang kumakain sila at naninirmon. So, doon na, sumabog na talaga ako at saka sumagot na talaga ako sa kanila. Sabi ko, Sir, ang ate mo, wala po akong problema doon. Ang pantry nila doon, at saka itong lagyan na yung kusina ninyo, ay parang grocery store na. Nandoon na lahat. Kaya nagkaroon ako ng chance na magluto, mag-experiment ng mga pagluluto nila doon. Pagluluto ko sa kanila. Dahil marami po akong ingredients na makukuha. At saka ang dami-dami pong karne. Compare dito, wala akong makita. Kung meron man kayong binili na karne, 1 o 2 pack lang. At saka kapag maubos na, sabihin nyo, ang bilis naman. At saka kapag bumibili sila, wala akong problema na mamalingki din sila. May market money ako, 500 Hong Kong dollars, which is more than enough. So, paano ako makapagluto dito na at gayahin ko ang mga niluto ko doon sa ate mo at dito ko i-serve sa inyo kung ano yung mga niluto ko sa kanila. Ganon din ang igagaya ko, ang iluluto ko sa inyo. That is very impossible. Sabi niya, Oo, sabi ko, imposible talaga na ganyan ang iluluto ko sa inyo dahil tingnan ninyo ang inyong ref, walang mga laman. Sa kanila, weekly, merong mga delivery, namamalingki kami sa every Saturday, punong-puno po yan, at bukod sa pamamalingki, wala na akong alalahanin, meron pa akong 500 Hong Kong dollars. So, yun na lang ang gusto kong, sir, kung para magkasundo talaga tayo, maibigay ko lahat, yung mga gusto ninyo kahit papaano, or yung mga mamahalin na mga ingredients, kayo na ang bumili, kayo na rin ang bumili ng mga frozen foods, tsaka ganun, na-settle namin yun. Kailangan mo lang talaga palang magpaliwanag, kailangan ninyo ng communication. So doon ko na-realize na hindi masama ang sumagot sa inyong mga employers, mag-explain. Basta yung pagsagot ninyo ay in good way lang ha, huwag yung mga pabalang kasi hindi makakatulong yan. Explain ninyo at saka yun, nung panahon na yun, nagkasundo kami na ganun ang settlement namin every week. So wala na akong problema. Mula nun, nagkaroon na kami ng hindi na siya masyadong naninita sa akin, which is very okay sa akin kahit na kung may mga sita naman sila, hindi na yung araw-araw. Naging okay na ang sitwasyon namin hanggang ngayon. 1 year na. At saka, doon ko nalaman na meron pala silang kabaitan din, no? Kung nag-break contract ako, hindi ko nalaman na nakatatak talaga sa isip ko na ang sasama ng mag-asawa na to, ng mga employers na to. Pero, naramdaman ko or na-observe ko sa kanila, napakabait naman pala talaga nila. Kailangan lang talaga na explanation. At saka yung pagtitiis na kailangan isipin mo na lang, lalo na sa mga baguhan natin ng mga aplikante or mga baguhan na nandito sa kanilang mga employers ngayon, hindi lahat nakukuha kaagad ninyo or hindi lahat na okay kaagad ang sitwasyon ninyo. Kailangan talaga ninyong lagi kong sinasabi na adjustment period pa lang yan. Kailangan ninyong mag-observe or kung may mga problema man, isolve ninyo yan. Hindi kaagad kayo mag-isip na mag-break contract na ako, ayaw ko na, ang papangit ang mga ugali nila, ang sisela nila. Hindi po guys, i-try and trial na lang ninyo talaga hanggat kaya pa dahil nung nag-apply tayo, ang dami na nating pinaghirapan na mga pag-process pa lang, mga trainings dyan. Dito na tayo nandyan na. Kailangan hanggat kaya pa, i-ano na lang natin guys, i-purso natin or pag-usapan natin, mag-usap kayo ng mga employers ninyo dahil kagaya ko, kung nag-give up kaagad ako, hindi ko malaman ng aking mga employers pala ay mga mababait. Talagang ano lang talaga sila, sakitin. Ayun nga, yung mga struggles ko, yung mga ugali nila, yung babae naman, maselan, at saka yung sa budgeting. 3 lang naman ang major reasons lang talaga sa akin guys, kaya parang na-trauma ako. Pero nagkaroon naman din ng resolution talaga or na-solve naman din ang problema. At this time, nalaman ko na napakabait pala talaga nila. Kailangan lang ng understanding at saka ito sila, sakitin to sila, pero lahat ng gusto nila sinusunod ko na lang. At saka kung may mali din naman sila, marunong din naman sila mag-sorry. Kaya communication lang at magtanong lang sa kanila, intindihin din natin, sundin natin ang ating mga employers. Okay, wag talaga kaagad mag-give up. Meron pang paraan para maayos lahat.